Doc, do you have any boyfriend now? Anong masasabi mo sa nalalapit mong runway kasama ang mga sikat na model katulad mo? Tanong ng babaeng reporter kay Amira nang makalabas siya sa ospital pagkatapos ng kanyang duty. Kumusta naman ang buhay doktor at pagiging artista? Mahirap ba o time management lang? Tanong pa ng isa sa mga reporters. Kahit pagod galing duty, nginitian ni Amira ang mga media sa harap niya. Being a doctor and a model is tiring, but it's my passion. That's why I'm always trying my best to inspire everyone. Nakangiting sagot ni Amira, bago dugtungan ang sagot niya. Well, boyfriend? I don't have a boyfriend. You know, I'm busy and full-packed schedule servers. Ang masasabi ko lang din sa mga models na makakasama ko for the next month, I cannot wait to see them and make unforgettable bonds with them. Pero balita namin maraming nanliligaw sa'yo. Wala ka bang balak sagutin ng isa sa kanila? Ilang taon na rin simula nung nagkaroon ka ng boyfriend. Usisa ng babaeng reporter na nakatutok ang maliit na mikropono sa harap ni Amira. I am too busy to entertain someone. You're already 25, Miss Amira. Hindi ka ba nababahala sa future? Are you not scared that you will not marry and end up being alone? Tanong pa ng isang babae. Kaya nga po, we can't wait to see what your future husband or boyfriend looks like. Sigaw ng isang dalaga na fan ni Amira. For sure gwapo at mayaman din ang pipiliin niya, di ba? Sabi pa rin ng isang fan. Napatawa si Amira sa mga komento ng mga taga-suporta. About that, I don't really need a man in my life. Hindi ko gusto matali sa isang relasyon. Hindi rin ako takot dahil kaya ko naman ang sarili ko pagdating ng panahon. Sagot ni Amira. Yes, kaya mahal ka namin eh. We love you! Sigaw ng isang babaeng fan, kaya lalo siyang napangiti. I think that's all guys. I really have to take some rest for later kasi may modeling practice again. Mahigpit din ang schedule ko eh. Naglakad na si Amira paalis bago pa man siya habulin ng mga tao. Nang makarating ang dalaga sa kanyang condominium, naghanda siya ng makakain para sa sarili. Ilang sandali, biglang nagring ang cellphone niya, kaya sinagot niya naman agad. Hello Doc Villaflor. Bungad ng kapwa doktor, na kasing edad lang ni Amira, kaya napakunot ang kanyang noo. Hello Doc Bautista, kauuwi ko lang, ba't napatawag ka? Is there an emergency? Ay, kauuwi mo lang? Nagpapatawag kasi ng meeting ang head natin ngayon. What? Ba't di agad sinabi kanina pa? Tungkol saan ba yan? May modeling practice ako pagkatapos kumain ng dinner kaya hindi ako makakapunta dyan. Pwede bang balitaan mo na lang ako at ipaalam na lang sa akin yung pinag-usapan? Napahagat sa ibabang labi si Amira. Sa pag-iisip na sana, pumayag ang kaibigan niyang doktor. Alam kasi ng lahat ng katrabaho niya ang pagiging busy niya. Hindi lang bilang isang doktor, kundi pagiging sikat na modelo din. Alright, ako na lang ang bahala. Wala naman sila magagawa kung wala ka na ron eh. Mag-email ka na lang sa head natin na hindi ka makakapunta. Pero babalitaan kita kapag natapos na kami ha. Oh my God, thank you so much, Doc. Nagpakawala ng malalim na hininga si Amira pagkatapos marinig ang pagpayag ng kaibigan. You owe me, Doc Villaflor ha? Oo naman. Ako nang bahala sa pagkain mo bukas. Sige na nga. Pero bago ang lahat, papatayin ko na yung tawag kasi tinatawag na rin kami. Alright, bye and thank you. Pagkatapos niyon, pinatay na ng kaibigan ni Amira ang tawag. Kaya bumalik na siya sa paghahanda ng kanyang pagkain. Kahit napakalaki ng kanyang tinutuluyan, mag-isa lang siya. Minsan lang bumibisita ang kanyang pamilya na nasa ibang bansa. Siya lang madalas na mag-isa sa buhay, pero masaya naman siya dahil nagagawa niya ang mga bagay na gusto niya. Again, we need more energy, come on! Sigaw ng isang babaeng may katandaan na nagtuturo kay Amirang rumampa nang magsimula na siya sa pagsasanay. Yes, sir! Masiglang saad ng dalaga at bumalik sa pinakadulong bahagi ng stage. Are you sure you can do it?
Anang isang dalagang kasing edad niya na bakas ang pang-aasar sa tono ng boses. Pinagtaasan siya ng kilay ni Amira at hindi talaga siya magpapatalo. Are you sure that this is a competition? Kala ko kasi, practice lang. Kung ikaw ang kasama ko, oo. Bakit? Natatakot ka ba sa akin? Are you intimidated? At bakit naman ako matatakot? Natawa si Amira. Sabi mo yan ah. Nagsimula ng lumakad ang dalaga sa gitna nang hindi nililingon ng babaeng iniinis siya. Para kay Amira, hindi kompetisyon ng pagiging runway model, kaya ini-enjoy niya lang ang mga bagay sa trabaho niya. Very good! Water break! Pumalakpak ang babaeng nagtuturo. Ilang oras ang tinagal ng practice, kaya pag uwi niya, hindi niya na nagawang tawagan ng kaibigan doktor na si Dr. Bautista tungkol sa pinaka-importanting meeting na sinasabi nito kanina. Nagpahinga na lang si Amira hanggang sa kinabukasan. Pinuntahan niya ang head ng hospital para makibalita. Hi Doc, pasensya na kung di ako naka-attend sa important meeting na sinasabi niyo kagabi. Kauwi ko lang kasi noon, tapos nag-practice din ako ng runway show next month. Pambungad ni Amira nang makarating siya sa harapan ng desk ng babae nilang head na may katandaan na, "Oh, it's okay. It's okay, since you will be the one who will lead our mission. This is an important mission. Hindi mo na rin kailangan magpakapagod pa sa runway show na yan." Ngiti ng head doctor. Kumunot ang noo ni Amira dahil bigla siyang nagtaka. What do you mean, Doc Rodriguez? What mission po? Sinundan ng tingin ng dalaga si Doc Rodriguez na tumayo at tuluyan siyang hinarap. Ikaw ang inaatasan kong mag-lead ng medical mission sa Camp Alpha. Kulang sa first aid at mga manggagamot ang kanilang kampo. Kaya ikaw ang gusto kong magpunta roon kasama ang 4 na nurse. 3 buwan lang ang itatagal kaya alam kong kaya mo yon. Halos malaglag ang panga niya sa narinig. Hindi siya nakaimik ng ilang sandali habang pilit na pinoproseso ang mga bagay na sinabi ng doktor. Pero paano na po yung modeling career ko? Marami ako modeling schedule sa loob ng 3 buwan na yon at baka pagbalik ko wala na akong balikan sa industriya. Humina ang boses ni Amira. Tinapik ni Dr. Rodriguez ang balikat niya. Nakausap ko na ang manager mo. Pumayag naman siya sa gusto ko. At isa pa, trabaho mo ito. This is more important than what you want to do. Ito ang mahalagang unahin mo, Doc Villaflor. Kahit gustong lumaban ni Amira, tumango siya. Tama siya. I can always return to modeling industry. Marami naman maghihintay sa akin eh. Aniya sa sarili. Hindi nagtagal, nabuhayan din ang loob ang dalaga, kaya ngumiti siya bago magsalita. Tatanggapin ko ang misyon na yan basta't may babalikan ako ah. Hindi lang ang ospital na to, kundi pati sa modeling industry. Of course, Doc Villaflor. Alam ng lahat na mahal mo ang pagiging modelo. Ang industriya ng kasikatan. Ipapangako kong poprotektahan namin ang imahe mo habang wala ka. I am the department head for the reason. Pangungumbinsi ni Doc Rodriguez sa kanya. Salamat po. Oh, just do the mission and worry less, Doc Villaflor. Ako nang bahala dito. May babalikan ka, yan ang ipapangako ko. Pagkatapos ng pag-uusap, bumalik na sa duty si Amira. Half day lang, dahil inutusan na siyang maghanda para sa gabi. Aalis din kasi siya papuntang kampo. Ilang oras na naman ang biyahe, Doc? Malay mo, doon mo na makilala ang dawan mo. Sabi ng babaeng nurse na si Mia, na isa sa mga makakasama ni Amira. Nasa gilid silang dalawa ng hallway malapit sa exit. The one? Natatawang tanong ni Amira na parang hindi sigurado sa narinig. The one! As in mapapangasawa or magiging boyfriend? Ah, hindi ako may kapagkilala sa kahit sinong sundalo doon. Mas sakit magmahal, Nurse Mia. Lason lang yan, no? Have you tried dating, Doc? Mukhang bitter ang magiging kasama naming doktor sa kampo ah. Dapat ikaw si Doc Bitter eh. Pang-aasar ni Nurse Mia sa kanya. Umiling si Amira bilang sagot. Dati lang ako nakikipag-date at alam kong panira lang ang pag-ibig noon pa man. Sige na at kailangan ko munang bumalik sa kondo para makapaghanda. Naku, tama ka rin naman, Doc. Pero sige,
Sa susunod na lang ulit kapag nasa kampo na tayo Bye, Doc! Ingat, Nurse Mia. See you! Pagpapaalam din ni Amira bago tuluyang umalis. Hindi nagtagal nakauwi na siya sa kondo para maghanda hanggang sa matapos siya. Ang buong biyahe kasama ang 4 na nurse ay tahimik. Pare-parehas kasing pagod mula sa duty. Kaya hindi na nila nagawang makipagkulitan sa isa't isa. Nandito na po tayo, sabi ng driver at hininto ang sasakyan sa tabi ng mga military vehicle. Natanaw agad nila ang malalaking tent sa field na may mga malalagong puno sa gilid. Bumaba na rin silang 5 habang si Amira hindi pa rin makapaniwalang iiwanan niya ang modeling industry para sa lugar na ito. Are you okay, Doc? Tanong ni Mia na isang nurse na kasama nila. Pilit nang umiti si Amira bago sumagot. I can't believe that we will be staying here for 3 months. I can't believe na hindi ako magmamodel sa loob ng 3 buwan. Okay lang yan, Doc. Ito na rin ang pagkakataon mo na magpahinga mula sa mata ng media. Nakakapagod din kayong binabantayan yung bawat galaw mo. Sinulya pa ng dalaga sandali ang 3 pang nurse na kasama nilang abala sa pag-aayos ng mga bagahe. Ayos na ako mapagod basta gusto ko yung ginagawa ko. Nasanay na ako sa pagod, no? Kaya ayos lang sa akin ang mga schedule kahit halos hindi na ako makahinga. Natawa si Amira sa sariling pahayag. Sana ganyan ko rin kamahal ang trabaho ko. Alam mo, kaya fan mo ako Hanapin na natin ang general nila para malaman natin kung saan tayo magpapahinga. Nakakapagod din yung biyahe, no? Kahit sandali lang yun. Hinintay nila ang mga kasama nilang nurse habang ang driver nagpaalam na para makaalis. Huminto ang 5 nang salubungin sila ng 3 sundalong naka-uniforme. Kayo na ba yung mga nurse at doktor? Tumango naman ng 5 babae. Yes, I am the doctor. I'm Doc Villaflor. Nakipagkamay ang dalaga sa 3 lalaking sundalo. Nagpakilala din ang 4 na kasama ni Amira sa kaharap nilang mga lalaki. Oh, isa lang pala ang doktor natin. I'm Douglas. Ngiti ng nasa gitnang lalaki. She's a great doctor. Hindi lang siya basta-basta doktor. Modelo din yan. Pagmamalaki ni Mia sa kanya. Tama po siya, sir. Si Doc Villaflor hindi lang magaling na doktor, maaasahan din yan. Sabi naman ni Nurse Annalyn. Tumango-tango ang mga kaharap nila na napatitig kay Mira. Model ka nga, ganda mo may boyfriend ka na? Ngiti ng isang sundalong nagngangalang Oliver. Salamat, pero wala akong boyfriend. Banayad na sagot naman ni Amira. Talaga? Sa ganda mong yan? May maliligaw ka ba? Marami. Tipid na sagot ng doktor. Magsasalita pa sana ang isa sa mga sundalo nang bigla nilang marinig ang mabibigat na yabag. Sabay-sabay nilang nilipat ang tingin sa gilid hanggang sa masilayan nila ang isang matipunong lalaki na napako ang tingin kay Amira na nasa gitna naman ng mga kasamang nurse nito. Lieutenant! Nakita ng dalaga ang pagsaludo ng 3 sundalong lalaki. Tumango ang lieutenant bago tuluyang pumunta sa harap ni na Amira. Kayo ba ang new medical team? Yes. I am Dr. Amira Susana Villaflor, Lieutenant. Nilahad ni Amira ang kamay niya sa harap ng lalaki. Agad naman itong tinanggap ang kanyang kamay. I'm Lieutenant Andrew Anderson Kerpus. Ikaw lang ba ang doktor dito? Oo, pero marami naman ako nurse na kasama. Nice to meet you, Doc Amira. Sumunod kayo sa amin para mapakilala ko kayo kay General. Tumalikod ang lalaki at nagsimulang maglakad papasok ng kampo. Sinundan silang 4 ni na Amira habang nagmamasid sa buong paligid. Nang makapasok sila sa isang malaking tent, hinarap sila ng general at sumaludo ang 4 na lalaki. Lumabas na ang 3 sundalo kalaunan, pero nanatili pa rin si Andrew na siyang lieutenant ng grupo. Nice to meet you all. Who's the doctor? Kailangan ko siya makausap ngayon. Matigas na wika ng general. Ako po yung doktor. Nilingon ni Amira mga kasamang nurse na nagpaalam upang lumabas muna. Ako si General Cruz at nagpapasalamat akong pumayag ang ospital ninyong magpadala ng kahit isang doktor at mga nurse na makakasama namin dito sa kampo. Kilala kita. Isa ka sa magaling na doktor. Isa ka rin modelo, tama ba? Panimulang saad ni General.
Sa tabi ni Lieutenant Andrew, tumango si Amira sa tanong ng lalaki na kahit may katandaan na lumilitaw pa rin ang pagiging matikas. Opo, model din po ako. Halata nga, postura at itsura pa lang. Nga pala, nakapaghandaan na kami ng matutuluyan ninyo. 3 tent. Ang isang tent ay solo mo dahil doktor ka. Kinakailangan mo mapag-isa. Dahil alam kong may mga personal kang bagay na inaasikaso. Ang mga sundalong kinakailangan ng assistant, nasa kabilang tent lang, kaya magpahinga ka muna. Thank you po. Nasaan po yung mga injured na sundalo? Kailangan ko muna silang i-check bago ako magpahinga. Tumikim si Andrew kaya nalipat sa kanya ang atensyon ng dalawa. I think you should rest first, Doc. Kailangan mo rin ng lakas. Sabi ni Andrew habang nakatitig kay Amira. Unang kita pala ng binata sa kanya. Gandang-ganda siya sa dalaga. Hindi niya alam kung bakit pero para sa kanya. Sadyang napakaganda ni Amira. Kaya ko naman. Nakapagpahinga naman ako sa biyahe, Lieutenant. Marami ang sundalong sugatan. At isa pa, kinakailangan ng mahabang oras para maayos ang paggagamot sa kanila. Paliwanag ni Andrew, pero hindi natinag si Amira. Kung marami ang sugatan, mas kailangan ko silang unahin bago ang sarili ko. Sa trabaho ko mas mahalaga ang pasyente, sir. Tama siya, Lieutenant. Trabaho ng mga doktor na unahin ang kanilang pasyente bago ang sarili. Katulad natin, kailangan nating unahin ang bayan bago ang ating sarili. Sabi ng general, kaya natahimik si Andrew. Sa huli walang nagawa ang binata, kundi panoorin ang dalaga na maglakad paalis. Bakit biglang naging interesado ka sa doktor na yun, Lieutenant? Baling ni General Cruz sa binata. Para siyang Diyosa. Wala sa sariling sagot niya, dahilan ng paghalakak ng kanyang katabi. Baka naman mahulog ang loob mo sa doktor na yun, Lieutenant Corpus. Tandaan mong tungkulin muna bago ang sarili. Alam ko po yun, General. At sa tingin ko, hindi gusto makipagrelasyon ng doktor na yun sa kahit kanino. Celebrity doctor siya eh. Nakita ko rin ang mga sagot niya sa komento tungkol sa pakikipagrelasyon. Maraming maliligaw si Doc Villaflor, pero kahit isa sa kanila, wala siyang sinasagot. Napaisip si Andrew sa sinabi ng general, kaya natagpuan niya ang sarili na nagre-research tungkol sa background ng doktora. She has only 2 exes? 2 lang talaga? Napakaganda niya. Bulong ni Andrew sa sarili habang nagbabasa ng article tungkol kay Amira. Hindi na malaya ng binata na nawili na pala siya sa pagbabasa ng impormasyon tungkol sa dalaga. Kaya kinaumagahan, siya ang pinakahuling nagising sa lahat. Saan ka nagpunta, Lieutenant? Bakit nahuli ka? Anong ginawa mo? Sa lubong ng general na si General Cruz. Sir, napuyat lang po kagabi. Napuyat ah? Ano ba ginawa mo? Hindi siya agad nakasagot. Basta may ginawa lang ho. Ano nga? Huwag mo sabihin na tungkol yan kay Doc Villaflor. May banta sa tinig ng general. Bago pa man makasagot si Andrew, biglang sumulpot si Amira kasama si Nurse Mia. Good morning, Doc Amira. Nakangiting bati ni Andrew sa doktor. Good morning, Lieutenant and General. Kamusta ang mga injured at sugatang sundalo? Maayos ba sila? Nagamot ko na silang lahat kagabi sa tulong ng mga nurse ko. Ang kailangan lang nila magpahinga at uminom ng gamot na binigay ko sa kanila. Ikaw, Doc, nakapagpahinga ka na ba? I'm good. Nakapagpahinga na ako kahit papano. Ba't ba natanong? Formal na sagot ni Amira. Wala naman. Kailangan ni ng doktor na alagaan ang sarili niya. Bakit? Sa tingin mo ba hindi ko kayang alagaan ang sarili ko, Lieutenant? Gusto ko lang masigurong pati ang doktor nagpapahinga. Mahinahong paliwanag ni Andrew sa dalaga na walang pakialam kung may nakakarinig man sa kanya o wala. Of course, inaalagaan ko ang sarili ko. Pinagtaasan ng kilay ni Amira si Andrew. Tumangulang naman ang lalaki sa dalaga. Hindi maunawaan ni Amira kung bakit ganoon ang pakikitungo sa kanya ng binata. Pero baka nga gusto lang ni Andrew makapagkaibigan sa kanya. Oh, that's enough. Kumain na muna tayo. Putol ni General Cruz. That's right. Let's eat first. Sumunod na rin ang tatlo pero nahuli sina Amira at Mia. Bakit sa tingin ko ikaw ang tipo ni Lieutenant Corpus? Parang crush ka yata, Doc? Panunukso ni Mia sa kanya.
Sus, imposible. Hindi rin ako papatol sa isang sundalo. Kung sundalo ang makakatuluyan ko, parang kinawawa ko na rin yung sarili ko sa tuwing magkakaroon siya ng misyon, no? Ayokong saktan yung sarili ko. Natatawang sagot ni Amira sa kaibigan. Baka naman di lang siya sundalo. Malay mo, side job niya lang. Baka mayaman din talaga. Mayaman? Walang pakialam ang mayayaman sa bayan kung tutuusin. At isa pa saan mo nakuha yung mga theory na yan? Kababasa mo yan ng mga libro eh. What if lang naman, Doc? Ikaw naman tsaka gwapo at matipuno naman si Lieutenant Andrew. Tignan mo. Tinuro ni Mia si Andrew na nakikipag-usap sa mga kapwa sundalo na seryosong seryoso. Kahit hindi aminin ni Amira ang totoo, gwapo't makisig naman talaga ang sundalong tinutukoy ni Mia. Pero para sa kanya, hindi ito ang oras para umibig. Di sa'yo na lang. Asik ni Amira sa kaibigan. May boyfriend na kaya ako. Tsaka ayoko din ng sundalo. Kung ganon, ba't mo ako pinipilit sa sundalong yon kung ayaw mo rin pala sa kanila? Pinanliitan ni Amira ng mata si Mia na tumatawa lang sa isang tabi. Wala lang. Hindi ko kasi inaasahan na grabe pala yung karisma ng mga sundalo, lalo na si Lieutenant. Umiling-iling na lang si Mira bago umupo sa hapagkainan kung nasa ng ilang mga sundalong kumakain na. Sumulyap si Amira kay Andrew. Pero bago magtama ang tingin nila, iniwas din ng dalaga ang kanyang paningin. Kumusta pala ang unang araw mo, Doc? Namimiss mo na ba ang city life? Napatingin si Amira sa sundalong si Douglas nang marinig niya ang lalaki. Ayos lang naman. Hindi ko pa masyadong namimiss dahil isang araw pa lang naman. Baka kapag nagtagal, mamiss ko na. Nakangiting sagot ni Amira habang nagsasandok ng konting kanin at ulam. Kumakain ka pala na itlog? Tumawa ang dalaga at tumango. Eggs ang diet ni Doktora at less rice para ma-maintain ang fit. Singit naman ni Mia. She's right. Mostly scrambled egg or hard-boiled. Pagsang-ayon ni Amira sa sinabi ng nurse. Sa kabilang banda, biglang sumulpot si Andrew sa gilid nila nang halos hindi nila napapansin. Nakangiti siyang nakikinig sa pag-uusap ng tatlo. What about sunny side up egg? Napalingon ng tatlo sa boses ni Andrew nang sumingit siya sa usapan. Tumikim si Amira bago sumagot. I love them too. Sige, magre-request kami ng sunny side up na siyang magiging almusal para bukas. Oh, but you don't have to do that, Lieutenant. Ayoko lang na nagre-request pa. Kasi kung ano nakahain, kakainin ko naman. Basta may laman ng tiyan ko. Pigil ni Amira na magulat siya sa sinabi ng binata. Mukhang may crush na si Lieutenant Corpus ah. Sino kaya? Panunokso ni Douglas sa sundalong kaibigan. Pinanood lang sila ng dalawang babaeng kaharap nila nang hindi umiimik. Sa loob naman ni Andrew, mukhang ang tama si Douglas. Crush na nga yata niya ang doktorang kaharap niya. Pero sino naman siya para makaramdam niyon? Para kay Andrew, malabong masiyahan ng dalaga sa kanya. Siya nga pala, marami pang pagkain dito. Ito, Doktora. Inabot ni Andrew kay Amira ang mangkok na may lamang kanin, pero agad siyang tinanggihan ng dalaga. Hindi na, busog na ako. Sakto na to sa akin. Are you sure? Hindi ka pa naman nararampa, di ba? Pwede kang kumain dito hanggat gusto mo. Dok, tama si Lieutenant. 3 buwan pa naman tayo dito. Mabilis ka naman makakapag-diet kung malapit na tayong umalis, di ba? Hindi naman ako nagtitipid sa pagkain, Mia at Lieutenant Andrew. Ibigay na lang natin yan sa mga sundalong gustong kumain para makapaghanda sila sa susunod nilang misyon. Pagpapaliwanag ni Amira. Tumango si Andrew at hinayaan si Amira sa gusto niya. Ilang sandali pa ang lumipas na puto lang katahimikan nang ipatawag bigla ng General si Andrew. Bakit daw? Usisa naman ni Douglas. Nagkibit balikat lang si Andrew. I don't know, but I'll just see you around, guys. Pagpapaalam niya bago tuluyang umalis sa harapan at nagtungo sa loob ng tent kung nasa ng kanilang general. Sir. Sumaludo ang binata bago siya tuluyang hinarap ni General Cruz. Sumaludo rin ang general bago magsalita. Kailangan kita makausap tungkol sa pamilya mo, Lieutenant Corpus.
Namuo ang kaba ni Andrew sa narinig. Matagal ko na pong tinalikuran ng pamilya ko. Bago pa man ako maging sundalo, tinalikuran ko na sila. Magalang na sagot ni Andrew kahit kinakabahan siya sa sagot na maririnig sa general. Alam ko. Alam ko rin ang dahilan mo kung bakit, Lieutenant. Wala na po akong balita sa kanila, General. Hindi ko na alam kung nasan sila. Ang tanging gusto ko na lang kalimutan na masalimuot ko nakaraan. Naiintindihan ko. Pero isa sa pinakamalaking kalaban natin ay ang pamilya mo. Ano na lang ang sasabihin ng ibang sundalo kapag nalaman nila na ang lieutenant na kanilang tinitingala ay isang mafia boss noon? Napalunok si Andrew sa narinig. Hindi agad siya nagsalita. Dati lang po yun. Hindi na ako masamang tao, General. Hindi na ho ako mafia boss. Tinutuwid ko na ang pagkakamali ko noon. At sa tingin mo ba'y sapat yun? May records ka sa pulisya. Naburado na, General. Napabuntong hininga si General Cruz. Habang si Andrew, mistulang walang pakialam sa anuman ang sunod na ibabato ng kaharap niya. Kapag nalaman ng pamilya mo na dito ka naglulungga, hindi sila magdadalawang isip na kunin ka. Ikaw ang pinakamalaki nilang alas sa negosyo. Hindi ho ako sasama sa kanila at hindi ko ho kayo tatalikuran. Paano ka naman nakakasiguro? Paano kami makakasiguro na hindi ka sasama at di mo kami papahamak? Biglang sumagis sa isip ni Andrew si Amira sa hindi malamang dahilan. Hindi ko kayo papahamak. Hindi ko ipapahamak ang mga walang kinalaman sa pamilya ko. Sa kabilang banda naman, abala si Amira sa tent kasama ang mga sundalong kailangang gamutin. Nandito na ang iba. Sigaw ng isa pang sundalo habang inaalalaya ng isang kasama. Nilingon ni Amira ang mga dumating. Ihigaan niyo muna. Nurse Annalyn, give me the first aid kit. Doktora, may dapli siya sa braso. Doktora, ito na po. Nilahad ni Annalyn ang pinapakuha ni Amira kaya agad niya yung kinuha. Nakakapagod ang araw ngayon, Doktora. Bulong ni Mia. Ayos lang yan. Kaya natin to para makapagpahinga na rin tayo. Halos 2 linggo ang lumipas. Ganon ang trabaho nila. Hanggang sa isang araw, habang nakaupo si Amira sa isang malaking bato sa may kalayuan, bigla niyang nakita si Andrew na papunta sa kanyang direksyon. Nakapagpahinga ka naman ba, Doktora? Oo, pero marami pa rin kailangan ng paunang lunas. Pero ayos lang. Nakakapagpahinga naman ako kahit papano. Saan ba mas mahirap? Dito sa ospital? Parehas lang. Parehas maraming kailangang gawin. Natawa naman ng binata. You manage your time wisely, oh. Kung hindi, edi wala na akong career sa modeling. Modeling is your passion? Tumango si Amira. Ikaw ba, passion mo rin ang pagsusundalo? Hindi agad nakasagot si Andrew sa tanong ng dalaga. Sa isip kasi ni Andrew, kaya siya nagsundalo para maitama ang pagkakamaling nagawa niya noon pati ng kanyang pamilya. Gusto ko lang. Okay. Sige, kung yan ang sinabi mo. Tumatawa si Amira sa ikli ng sagot ni Andrew. Ba't ka tumatawa? Totoo naman yun. Ang ikli kasi ng sagot mo, hindi ba pwede ipaliwanag mo naman? Bakit ko ipapaliwanag? Friends na ba tayo? Pabirong banat ng binata. Humalakhak naman si Amira. Bakit? Gusto mo ba makipagkaibigan sa akin? Hindi makapaniwalang tanong ng dalaga. Abay, bakit hindi? Sa ganda mong yan? Tumaas ang kilay ni Amira sa huling tanong ni Andrew. Sa ganda kong to? Magkaibigan lang talaga ang gusto mo? Nakakalokong tanong ni Amira. Why? Are you looking forward to something else, Doc Amira? Umismid ang dalaga na nagpipigil ng tawa. Hindi ako interesado sa pag-ibig na yan. Baka ikaw ang may inaasahan sa akin. Hindi ako umaasa, no? Naniniguro lang ako. Hanggang sa paikipagkilala lang tayo. Bakit paikipagkilala na? Akala ko ba paikipagkaibigan lang? Ikaw baka type mo ko. Ayaw ko sa boyfriend na yan. Pang-aasar ni Amira sa kanya. Saka tumayo para harapin ang binata na nagpipigil din ng tawa. Sa loob-loob ni Amira, magaan ang pag-uusap nila at natural na parang ang tagal na nila magkakilala. Hindi ko inaasahan na kahit doktor at model ka,
Malakas ka rin pala sa panghasar. Humalukip-kip si Andrew pagkatapos sabihin yon. Asar talo ka kasi. Ngisi ni Amira. Ilang sandali silang natahimik habang natatawang nakatingin sa isa't isa. Makalipas ang ilang sandali, nagsalita si Andrew. Do you love sunsets? Biglang tanong niya dito. Tumango naman si Amira. They're pretty. But sunset means goodbye. But there's always sunrise for the new beginnings. Malumanay na sabi ni Andrew. But not everyone has a sunrise to watch or to see. You're right, Doc. Tumatango-tango si Andrew sa punto ng dalaga. Hindi pa ba tayo babalik? Hindi ka ba hinahanap ni General Cruz? Pag-iiba ng usapan ni Amira. Gusto mo bang dito muna? Hindi naman siguro maghahanap si General katatapos lang ng mga pag-uusap namin kasama ang ibang sundalo. Okay, but me, I have to go. Hindi na hinintay ni Amira ang isasagot ni Andrew. Nagsimula na siya maglakad paalis, kaya hinabol siya ng binata. Ayaw mo ba akong kasabay pabalik? Akala ko magkaibigan na tayo. Habol ni Andrew. Kung ayaw kita kasabay, di sana tumakbo na ako na mabilis para hindi mo ako maabutan, di ba? Masungit na sagot ni Amira na ikinatawa ni Andrew. Habang naglalakad sila, pansin ng dalaga na pasulyap-sulyap si Andrew sa kanya. Kaya nang hindi niya napigilan ng sarili, nilingon niya na ang binata. Titig na titig? Ganyan ba yung pakikipagkaibigan lang ang habol? Ang hilig mo talaga mga asar, doktora. Kapag ikaw pinatulan ko. Hindi naman kita papatulan, so huwag kang mag-alala. Tumaas ang kilay ni Andrew. Bakit naman? Bakit pa tinatanong? May bala ka talaga, no? Nakangising tanong ng dalaga na tinawanan na lang ni Andrew. 2 buwan pa ang lumipas. Naging ganoon ang gawain nilang dalawa sa tuwing nagkakausap sila. Hanggang sa hindi rin namalayan na lumalalim na ang kanilang pagsasama sa bawat araw na lumilipas. Doc Villaflor. Tawag ng isang sundalo. Maya-maya lumapit agad si Mia. Doc, huwag mo mang pansinin yung sundalo na yan. Ako na lang. I have a question. Hindi mo ba namimiss yung syudad? Paniguradong miss ka na ng mga fans mo. Biglang sabi ni Mia habang inaayos ang gamot sa mga lagayan. Siyempre namimiss ko rin sila. Pero mamimiss ko rin dito kapag umalis na tayo. Sino exactly ang mamimiss mo, Doc? Si Lieutenant Corpus ba? O meron pang iba? Ikaw pumapag-ibig ka na, Doc Nag-init ang pisngi ni Amira kaya sinagi siya ng kaibigan. Magkaibigan lang kami, no? Giit ni Amira na namumula na. Magkaibigan? Sus? Nakikita ko nga pumapasok siya sa tent mo tuwing gabi. Huwag mo nga ako lokohin, Doc. Hindi ko naman sasabihin sa kahit sino kasi BFF tayo, di ba? Nanlaki ang mga mata ni Amira sa narinig. Nakikita mo? Sino pa nakakakita? Sa palagay ko ako lang naman. Dahil sa tuwing pumapasok siya, gabi na, di ba? Ano ba meron kayo? Naliligaw ba siya sa'yo? Umiling bigla si Amira sa tanong ng kanyang kaibigang si Mia. Naku, hindi. Hindi siya nanliligaw. Ba't siya palagi nasa tent mo? Gusto niya lang. Tipid na sagot ni Amira kahit hindi niya alam ang isasagot. Pinapayagan mo naman. Gusto mo siya, no? Gusto ko siya. Halos mapatili si Mia nang marinig yon. Diyos ko, pumapag-ibig ka na nga, Doc. Hoy, baka may makarinig sa'yo. Secret lang natin yan, Saway ni Amira. Tumango si Mia na puno ng ligaya ang ekspresyon. 2 months na tayo rito tapos ikaw umiibig na. Sabi ko na nga ba dito ka na magkakaroon ng boyfriend. Invited ako sa kasal ha, Doc. Kasal agad. Hindi ko pa nga boyfriend. Bagal kasi naman akong yun Natawa na lang si Amira at nagpatuloy na sa ginagawa. Hindi niya akalaing magkakagusto siya sa isang sundalo na ang tagal niya nang inaayawan. Kumain ka na ba? Tanong ni Andrew nang matapos si Amira sa paggagamot sa mga sugatang sundalo. Hindi pa, ikaw ba? Sabay na tayo. Pagod na sagot ng dalaga. Hinihintay kita Ako na magdadala niyan. Kinuha ni Andrew ang hawak ni Amira kahit hindi pa sumasagot ang dalaga.
Nakikita ka ni Mia na pumapasok sa tent ko kada gabi. Panimula ni Amira, kaya nilingon siya bigla ng binata. Oh, anong sabi? Wala naman. Nagulat lang na palagi tayo magkasama lalo na paggabi. Sinasabi mo ba na posibleng iniisip niya may ginagawa tayong kalokohan? Bigla namang namula si Amira sa narinig sabay palo sa matigas na braso ng binata. Ang sabi ko, friends lang tayo. Tsaka nagkukwentuhan lang. Mabuti naman. 1 buwan na lang ako dito. Baka mamimiss mo ako agad ah. Pag-iiba ni Amira ng usapan habang naglalakad sila. Di ka naman maniniwala kung sasabihin ko oo. Mahinang natawa ang dalaga. Nang makaupo sa hapag, sinandukan siya ng binata ng pagkain. Nakagawi ang gawin yun ng lalaki sa tuwing kakain silang dalawa. Pero seriously, saan tayo pwede magkita kapag natapos na yung huling buwan ko dito? Pagbaling ni Amira, na nakatingin na ng diretso sa kanyang kaharap. Kapag natapos ako sa misyon, pwede ako lumuwas sa Maynila para hanapin ka. Pwede rin tayo magtawagan kapag gabi para kumustahin ang isa't isa. Bahagyang umuso si Amira. Gabi lang? Gabi lang pwede ako eh. Pero kapag hapon naman at walang gagawin, pwede rin naman kitang tawagan. Sige ako din. Hihintayin na lang kita tumawag o mag-text. Ako pa nga yata mamimiss mo, doktora. Amira na lang itawag mo sa akin kapag tayo lang magkasama. Natawa si Andrew. O sige, basta papayagan mo ulit ako matulog sa tabi mo mamayang gabi, kahit may nakakita na sa atin. Okay. Ayaw ko lang ng clingy masyado ah. Ikaw nang yayakap ka na hindi nagsasabi. Okay boss, ikaw na yan eh. At nang sumapit ang gabi, hinintay ni Amira si Andrew hanggang sa maramdaman na lang niyang may pumulupot sa bewang niya habang nakahiga sila. Shh! Baka marinig tayo na ibang kasama mo. Bulong ng binata nang bigla siyang tumili. Mabuti na lang na agapan ito ng pagdakip sa kanyang bibig. Humarap si Amira sa kanya, kaya mas sinila siya ni Andrew palapit. Ano ka ba? Hindi ka nagsasabing nandito ka na pala? Baka marinig nila ako na nandito na ako pag nagsalita ako eh. Sus, ang sabihin mo gusto mo lang ako yakapin bigla. At isa pa, hindi nga ako papatol sa'yo, ayoko ng sundalo. Hindi. Bakit kaya kitang yakapin ng ganito? Kasi klingi ka masyado. Unti-unting umisi si Andrew at inilapit ang mukha sa kaharap. Akala ko ba ayaw mo na masyadong clingy? Ako ba ang exception mo? Mapilit ka kasi. Halikan mo na kaya ako para okay na. Kapag ginawa ko yun, dapat girlfriend na kita. Grabe. Hindi pa ba gawaing mag-girlfriend at boyfriend tong ginagawa nating pagtulog na magkatabi? Halos kada gabi. Ayaw mo nga mag-boyfriend, di ba? Ayaw ko nga pero... Tumigil si Amira bago muling magsalita kahit sobrang bilis na ng pintig ng puso niya. Nakilala kita eh. Sa loob ni Amira, hindi naman siguro masama kung susubukan niyang magmahal ulit kung ipagkakatiwala niya ang sarili sa isang lalaking kagaya ni Andrew na alam niyang mamahalin siya. Sinasabi mo bang ayos lang sa'yo na maging boyfriend na isang sundalong tulad ko, Amira? Kapag sinabi ko bang oo, anong gagawin mo? Nawala ang ngising pinakawalan ni Amira nang dumampi sa labi niya ang labi ng lalaki. Tinugunan niya ito ng halik. Anong gagawin mo kung sasabihin ko mahal kita? May magagawa ba ako kung pati ako nahulog na sa'yo? Pwede ba kita maging girlfriend? Hindi ba masyado mabilis? Oo naman. Anong mabilis? 2 buwan naman na tayo ah. Tsaka hinalikan mo na ako eh. Natawa silang dalawa pagkatapos niyon. Matulog na tayo. Alam kong pagod ka. Kinumutan ni Andrew si Amira hanggang sa naunang makatulog ang babae sa tabi niya. I love you. Mahinang usal ng binata sa tenga ng babae. Hinaplos niya ang buhok ng dalaga habang hindi mapigil ang isipin na baka kapag nalaman ni Amira ang totoong pinanggalingan niya ayawan siya agad nito. Ito ang unang beses na magmamahal siya. Natatakot siyang makasakit ng kahit sino. Lieutenant Corpus, nasa peligro na ang kampo. Kailangan na nating lumisan dito bago pa tayo matunto ng pamilya mo. Yun ang balitang unang bumungad kay Andrew kinabukasan mula kay General Cruz. Anong gagawin natin? Saan tayo lilipat, General?
Sa susunod na linggo, kailangan nating lumisan papunta sa ibang probinsya. Kukuha tayo ng bagong medical team dahil malayo ang pupuntahan natin. Ang doktora hindi pwedeng sumama sa atin at mag-extend. Pero pwede siya maagang umalis dito ayon sa head nila. Parang nabuhusan ng malamig na tubig ang binata sa narinig. Si Amira. Wala sa sariling saad niya. Oo, si Doc Villaflor. Isa siyang model, di ba? Sabi ng head nila, pangalagaan natin siya. Kaya hindi siya pwedeng sumama sa atin kung kapalit ito'y kapahamakan niya. Pero General Cruz, di naman tayo pwede umalis agad. Baka may sumunod sa atin na tauhan ng pamilya ko. Lieutenant, makinig ka sa akin. Alam ko kung ano meron kayo ng doktor natin. Palagi ko nakikita ang paglabas mo sa tentya tuwing umaga. Kaya hindi na ako magtataka kung kayo na. Pero sa sitwasyong ito, kailangan nating unahin ang tungkulin para sa nakararami. This will also keep her safe, Lieutenant Corpus. Huwag niyo ho sasabihin sa kanya tungkol sa pagkatao ko. Yun lang ang gusto kong hinging pabor sa inyo. Tumango naman ang kaharap ni Andrew. Hindi ko na kailangan gawin yan. Dahil alam ko sasabihin mo sa kanya ang lahat kung mahal mo talaga siya. 2 buwan pa lang naman na nakakalipas. Pero hindi ko kayo huhusgahan sa gusto niyong mangyari. Hindi ko ba alam, General Cruz? Basta kapag nandyan siya gumagaan lahat ng mabigat na nakapasan sa akin. Alam ko masyado mabilis pero ayaw kasing hindi masabi sa kanya yung nararamdaman ko. Mahal ko siya, General. Ganyan ang pag-ibig. Hindi nasusukat ng panahon. Kami nga ng asawa ko, wala pang 1 buwan nagtana na noon. Tingnan mo ngayon, kasal na at may 5 na kaming anak. Mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. Humalakhak pa si General Cruz. Napangiti na lang si Andrew habang sa loob niya hinihiling niya na sana si Amira na talaga ang babaeng para sa kanya. Lumipas ang buong araw. Hindi niya alam ang gagawin niya o kung sasabihin niya ba sa kasintahan ng totoong pagkatao niya. Amira, usap tayo. Lakas loob na bungad ni Andrew kay Amira habang magkatabi silang dalawa sa ilalim ng puno. Nilingon siya ng dalaga. Bakit? Tungkol ba to sa pag-alis namin next week? Naiintindihan ko namang kailangan niyo lumipat sa malayong kampo para hindi matunto ng kaaway niyo. Pwede naman tayong magkita pagkatapos ng lahat, di ba? Mahal kita, Amira. Hindi ko kayang itago sa iyo ang lahat. Napayuko si Andrew. Si Amira naman ay nangunot ang noo sa narinig. Anong ibig mo sabihin? Anong itago? Kahit litong-lito, mahinahon pa rin ang boses ng dalaga. Hinawakan ng binata ang kamay ni Amira habang unti-unti niyang inangat ang tingin niya sa mga mata ng kasintahan. Amira, mahal na mahal kita. Unang pagkikita pa lang natin, alam ko na sa sarili kong ikaw ang gusto kong pakasalan. Pero hindi ko alam kung matatanggap pa ba ako kung sasabihin ko sa iyong hindi ako isang sundalo lang. Hindi nakapagsalita si Amira. Hinintay ang susunod na sasabihin ni Andrew. Pero bago pa man niya marinig ang susunod na paliwanag, nakarinig na sila ng sunod-sunod na putok ng baril. Andrew, ano yun? Sino yun? Natatarantang tumayo si Amira at hinawakan ng mahigpit ang kamay ng kasintahan. Maging si Andrew, mahigpit ang hawak sa kamay ng kasintahan niya. Kailangan mo na umalis, Amira. Tumakbo ka sa direksyon yun, hanggang sa may matanaw kang kabahayan. Doon mo malalamang ligtas ka na at malayo rito sa kampo. Mahal na mahal kita. Hinaplos ni Andrew ang pisngi ni Amira pero umiling lang ang babae. Hindi pwede, hindi kita iiwan. Sumama ka na sa akin. Hindi pwede. Hindi pwede dahil may tungkulin ako. At sa ngayon ang tungkulin mo'y protektahan ng sarili mo kaya kunin mo to. Nilagay ni Andrew ang baril sa palad ng dalaga na nanginginig pa. Mahal din kita, Andrew. Ipangako mo sa akin na magiging ligtas ka. Ipangako mo, sasabihin mo ang lahat na hindi mo nasabi sa akin, okay? Garalgal ang boses ni Amira. Dahan-dahang tumango si Andrew para mapanatag ang loob ng kasintahan. Pinapangako ko, mahal. Hahanapin kita pagkatapos ng lahat ng ito. Hahanapin kita at pakakasalan. Sa huling pagkakataon, hinalikan ni Andrew si Amira bago tuluyang maglaho sa kanyang paningin na parang hanging kay bilis ang babaeng mahal niya nang hindi niya nasasabi ang totoo dito. Naniniwala si Andrew na ang tadhana lamang ang gagawa ng paraan para magkita silang muli. Lieutenant, are you sure that you're retiring?
Tanong ni General Cruz makalipas ang 5 buwan na naging maayos na ang lahat. Tumango si Andrew. Maayos naman ang lahat, General Cruz. Nakulong na ang mga magulang ko, pati ang mga sangkot dito. Kaya wala na dapat kayo pag-alala. At isa pa, kailangan ko siyang hanapin. Kailangan ko hanapin ang babaeng mahal ko. You've done so much in this team. You'll always have our trust and help if you need some. Nakaalalay lang kami sa'yo kung kinakailangan mo ng tulong. Thank you, sir. Tatanawin kong utang na loob ang pagprotekta niyo sa akin. Kahit alam ko mahirap para sa inyo ang pagkatiwalaan ako. Lalo na't isa akong anak na isang masamang tao. Pinatunayan mo na hindi ka katulad ng iyong pamilya noon pa man. Minsan, tama ang kasabihan na ang kasalanan ng amay hindi kasalanan ng anak. Pero hindi yun para sa lahat. Bilang lang ang ganon at pambihira. Salamat ho. Luluwas na ho ako ng syudad para hanapin ang babaeng pakakasalan ko. Buo ang loob ni Andrew na umalis na ng kampo at hindi na maging sundalo dahil gusto niyang hanapin ang babaeng matagal niya nang hindi nakikita. Pero sigurado ka bang gusto mo pa talaga siyang hanapin? Have you heard the rumors na meron na daw siyang boyfriend? It's just rumors, General. At kung meron man, aagawin ko siya. Aagawin ko dahil akin siya. Natawa si General Cruz. Seriously, ano bang meron kayo nun? Am I missing something? Girlfriend ko siya. But because of the incident, I advised her to run away and save herself. Hindi kami naghiwalay. Pinaghiwalay kami ng tadhana. Well, you better get her. I will, General. Sa kabilang banda, biglang umihip ang malakas na hangin at sinasayaw noon ang buhok ni Amira habang nasa labas siya ng ospital kung saan siya nagtatrabaho. Hello, Doc Amira. Are the rumors true? That you have a non-showbiz boyfriend? Who's that lucky guy? Natigilan si Amira nang biglang sumulpot ang isang babaeng reporter sa harapan niya. Bumalik na sa dati ang buhay niya. Pero pakiramdam niya may kulang pa rin sa kanyang puso. Yes, I do have a boyfriend. What about the male models that eyeing you? Ang balita namin marami pa rin naniligaw sa'yo dahil hindi sila naniniwalang may boyfriend ka na. Ang sabi ng iba, gawa-gawa mo lang yung boyfriend na meron ka. What can you say? Mapag-usisang tanong ng reporter at doon siya natawa. My boyfriend is busy with his work. May kanya-kanya kaming buhay. At hindi ko kailangan ipaliwanag sa lahat ng tao ang nangyayari sa buhay ko. Kailangan ko din ng privacy. Hindi pa man nakakasagot muli si Amira sa mga tanong ng reporter. Sa kanyang harapan ay lumipad ang tingin niya sa di kalayuan. Halos manlaki ang mata niya na makita ang pamilyar na lalaki na katayo at pinagmamasdan siya. Unti-unting lumapit ang lalaki hanggang sa makilala niya na kung sino yon. Si Andrew. Andrew? Sigaw ni Amira at walang pag-aatubiling tumakbo papunta sa harapan niya, kahit maraming nakapaligid sa kanya. Amira, mahal ko. Sigaw pabalik ni Andrew, pero imbes na mayakap siya ng dalaga, hinampas siya sa dibdib ni Amira na ngayon ay maiiyak na. Kapal na mukha mo, ba't ang tagal-tagal mo? Hinihintay kita! Pagalit na tanong ng dalaga na punong-puno ng emosyon at hinanakit. Namuori ng luha sa mata ni Andrew. I'm sorry, my love. I'm sorry. 5 buwan hindi ka man na nag-text o tumawag. Bakit? Ba't mo ginawa yon? Hindi makapaniwalang tanong ni Amira. Napilit nagpupumiglas habang ang mga tao ay kusang umaalis na makita ang nangyari. Naiwan silang dalawa sa ilalim ng sikat ng araw na parehong umiiyak. Ngayon lang naging maayos ang lahat at naging payapa. My parents were already in jail. We had to do a lot of process to prove them guilty. I was jailed for almost 2 months while waiting to prove that I'm not responsible for the bad things they've done. Lahat-lahat nang may kinalaman sa kasamaan ng pamilya ko na kulong na. And I'm sorry for not contacting you. I am sorry, Amira. Natigilan ng babae. What do you mean that you were in jail? What do you mean that your parents were in jail? Ano nangyari? I was a mafia boss. Pinagbayaran ko na lahat nang pumasok ako sa militar. Kay General Cruz, pinaghirapan ko lahat hanggang sa maging ganap akong sundalo. Na nararapat sa posisyon na meron ako noon. Ako rin ang tumulong kina General Cruz na mapakulong ang pamilya ko at mabigyan ng hustisya ang kasamaan nila. Paliwanag ni Andrew. Hinigit si Amira palapit sa kanya na hindi na nagpumiglas pa.
You were jailed? Mahinang tanong ng babae. Yes. Ba't di mo ako tinawagan? Ayoko mag-alala ka sa akin. You have to make your name. You have a career. And I know how important that is for you. Ikaw ang palagi kong iniisip. Ikaw ang palagi kong pinagdadasal, kaya bakit ako mag-aalala sa'yo? You promised me that you will come back to me. And now I'm here. Promise fulfilled, my love. Bahagyang umuso si Amira. Tagal bago mo matupad yung pangako na yan? Sa tingin mo ba patatawarin kita agad? What do I need to do? Come to my condo. And, Tell me everything that I've missed during those 5 months. sige, saan ba yan? Ngayon na? I still have a shooting. Sama ka na lang para maipakilala kita sa mga tao. Para maipakilala na kitang boyfriend ko sa media. Tumaas ang kilay ni Andrew sa sinabi ng dalaga. Speaking of boyfriend, are the rumors true? Do you have a boyfriend? Oo meron na. Ngisi ni Amira na natatawa at nang aasar. Hindi nakasagot si Andrew. Ilang sandali, halos manlaki ang mata niya, nang hilahin siya ng dalaga. Payuko, hanggang maglapit ang kanilang muka. Why? Kinakabahang tanong ni Andrew. Hindi ka aware na ikaw ang boyfriend ko, no? Nakalimutan mo na? I did not forget. I just heard the rumors that you have a non-showbiz boyfriend. Bakit? Nababahala ka? Nasa showbiz ka ba? Aren't you aware that you're my non-showbiz boyfriend? Sunod-sunod na tanong ni Amira. I was just making sure. Akala ko wala na akong babalikan. Ngumiti si Amira sabay pisil sa pisngi ng lalaki. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang ang naging dahilan kung ba't nagmahal ako ulit. Kahit noon ayoko nga eh. Kahit isa ako mafia boss na masama noon. Kahit masama ka pa, mamahalin kita. Andrew, aaminin ko ikaw ang dahilan kung ba't gusto kong isugal ang lahat. Ikaw din ang dahilan kung ba't nagpursige ako matapos ang mission ko. Ikaw ang gusto kong uwian. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, nagpunta sila sa kondo ni Amira. Natagpuan nila ang kanilang sarili ng gabing yon na nagsasalo sa mainit na gabi. Are you awake already? Andrew, ungot ni Amira ng maalimpungatan sa bayakap ng mahigpit sa kanya. Rest if you need to, love. May photoshoot ka ba bukas? Or duty sa hospital? I canceled it last night. Before we came here. I know that I'll get tired because of you. Natawa si Andrew sa sinagot ni Amira, kaya hinalikan niya ang noo ng dalaga. Breakfast is ready. By the way, napatawad mo na ba ako? Not yet. Last night you hurt me. I did not. I did not hurt you. Yes, you did. Ano palang breakfast? Kinusot ni Amira ang mata bago tuluyang umupo. Inalalayan naman siya ni Andrew na napapangiti. Sunny side up egg? Magdahan-dahan ka, love. Why sunny side up egg? It's your favorite, right? Do you want breakfast in bed? Tumango naman si Amira kaya sandali siyang iniwanan ng kasintahan para kumuha ng almusal. Have you slept well? Kumusta ang tulog mo? Yes, I did. Ikaw ba? Thank you for this, ha? Sabi ni Amira na ang tinutukoy ay ang pagkain. Nakatulog naman ako na maayos dahil ikaw ang nasa tabi ko. Corny naman, Lieutenant Corpus. Pang-aasar ni Amira. Natawa si Andrew at napailing-iling. Hindi lubos sa kalain ng binata na matatagpuan niya pa ulit ang minamahal niya. Hindi niya akalain na mahahagkan niya muli ang babaeng matagal niyang inaasam na mahalikan at mayakap ng ganito kahigpit. Di ko pa pala nasasabing nag-retire na ako sa pagsusundalo. What? Why? Ano sabi ni General Cruz? Gulat na tanong ni Amira. Naintindihan niya naman ako. Sinabi ko kasi na kailangan kitang hanapin nang mapakasalan kita. Siya ang nagsabi sa akin na nagkalat ang rumors na may boyfriend ka na. Hindi naman namin alam na ako ang tinutukoy mong non-showbiz boyfriend. How come you did not realize? At saka hindi naman tayo nakiwalay, di ba? We just had to do everything we have to do during that time. Hinaplos ni Amira ang pisngi ng lalaking kaharap niya.
at nginitian ito ng matamis. I love you, Amira. I put a ring on your finger. We'll build a life together brick by brick. I'll make sure to give us a quiet life. I will make sure to love you so much you wouldn't notice who doesn't. Ngayon lang nakaramdam ng kapayapaan ang puso ni Andrew. Buong buhay ni Andrew wala siyang naramdamang pagmamahal mula sa sariling pamilya. Pero mula nang dumating sa buhay niya si Amira, hindi niya na kailangan maghanap ng pagmamahal. Lumipas sa mga araw ng payapa at walang problema. Are you sure that your parents did not really love or care about you? Biglang tanong ni Amira habang namamahinga silang dalawa sa kotse pagkatapos ng mahabang araw. Ba't mo natanong? I just asked. I figured out that I think I have to know since I'm your girlfriend. But it's okay if you're not comfortable to talk about it. I just want to know, my love. Nagbuntong hininga si Andrew at hinawakan ng kamay ng kasintahan. They used to scam people when I was a child. Tinuruan nila ako magnakaw, bumaril, magpahirap ng mga taong may atraso sa kanila hanggang lumaki ako. Hindi ko inakalang makakatakas ako sa kanilang kamay. Nung nagpunta sila sa ibang bansa at hindi ako sinama. Akala nila hindi ako makakatakas pero sumugod si General Cruz sa bahay namin nung gabing yon. Doon niya ako nakita at nakilala, tinakas niya ako. Doon nagbago ang buhay ko at kahit nagpakahirap ako para makuha ang tiwala ni General, I did my best to do it. You're strong. Hindi ko kailanman naramdaman na may nagmahal sa akin. Pero kaya ko silang patawarin bilang nagpalaki at nag-aruga sa akin. Nung dumating ka sa buhay ko, ikaw ang naging definisyon ko ng pag-ibig. You're my love. Nangingilid ang luha ni Andrew, kaya pinunasan niyo ni Amira. Hinaplos pa nito ang kanyang pisngi. Para kay Amira, gustong-gusto niyang nabibigyan ng pagmamahal ang lalaki. Gusto niyang mahalin ang lalaki ng buo. I wasn't into love, but when I found and got to know you deeper, I realized that you have pain you're hiding for so long. Pinapangako ko mamahalin kita ng buong buo at walang pagsisisi, Andrew. Hindi umimik si Andrew. Sa halip, lumaki ang ngiti nito at may kinuha sa bulsa. Please marry me. I want to marry you and build a family with you, Amira Susana Villaflor. Will you marry me? Andrew, is this true? Are you sure? Tumangus si Andrew bago sagutin ang tanong ng dalaga. Let's build a life that we will cherish forever. Of course! I will marry you. I will give us lot of kids. Naluluhang sagot ng dalaga na hindi mahinto sa pagiyak. Hindi pa man nagagawang maisuot ni Amira ang singsing, hinalikan na agad siya ng lalaki. Thank you for accepting someone like me. Salamat kasi tinanggap at minahal mo ako ng higit pa sa sarili ko. Salamat sa pagbibigay ng liwanag sa gitna ng dilim na tinahak ko. I love you. I love you more than anything else in this world, Amira. You're my strong woman. Simula ng araw na yon, pinakilala na ni Amira si Andrew sa harapan ng media bilang kanyang mapapangasawa. Samot-saring reaksyon na natanggap nila sa interview. Balita namin, anak yan ng masamang tao. We did our research. Hindi mo deserve ng ganyang lalaki. Sigaw ng isang fan habang nasa labas sila ng building pagkatapos ng interview sa dalawang magkasintahan. Hanggang sa labas, may nakatutok na kamera pati mga mikropono. Kaya nga, gwapo lang pero malay ba natin kung masamang tao yan? Asik pa ng isa. Ano ba kayo? Maging masaya tayo para kay Miss Amira. Tignan niyo, mukhang mahal na mahal siya nung lalaki. Napaka-judgmental niyo. Depensa naman ng isang fan. Nginitian lang ni Amira ang mga tao. Hawak naman ni Andrew ang kamay niya, habang iniintindi ang negatibong hinanaing ng mga taong nakapaligid sa kanila. For the fans, you don't have to worry about us. Nagsalita naman si Andrew. I will protect her at all costs. Mahal ko si Amira. Hindi ako magdadalawang isip na ipagsigawan yun sa buong mundo. Mahal ko siya, higit pa sa iniisip niyo. Paliwanag ni Andrew sa harap ng napakaraming mikropono. Naghari ang katahimikan sa buong paligid.
Nanatili ang ngiti ni Amira sa tabi habang nagsasalita ang lalaki. What can you say about him, Doktora? Are you gonna retire from showbiz for this engagement? Tanong ng isang lalaking reporter. No. I will just lay low after marriage and we will be focusing on my duties as a doctor while waiting. Ha? Akala namin mahal mo ang pagrampa at pagmumodelo. Bakit bibitawan mo? Natawa si Amira at umiling-iling. Like I said, hindi ko bibitawan ang pagiging modelo. I will just focus on planning my life with my soon-to-be husband, especially now that I think I'm pregnant. Biglang naghari ang bulong-bulungan sa mga narinig. Hinarap ni Amira si Andrew na hindi rin makapaniwala. What did you just say, love? You're pregnant? I've been delayed for almost 5 days. I've been craving for food, random foods lately. I've been experiencing sudden dizziness. Buntis nga yata ako, mahal ko. Hindi na nakaimik si Andrew. Sa halip ay hinila niya si Amira palayo sa media na gusto pang malaman ng ibang mga bagay at detalye sa kanilang buhay. Nakarating sila sa parking lot kung saan walang sino mang tao. Buntis ka? Oo, bakit? Nagugulat ka? Gumagawa tayo, di ba? Oo nga, pero hindi ko alam na may nabubuo tayo. Mas lalong humalakhak si Amira. Come on, Andrew, it's not just once. We did it many times, kaya wag ka na mag-expect na wala tayong mabubuo sa maraming beses na yon. Well, you're right. Tama ka naman. Hindi lang ako makapaniwala na magkakaroon nga tayo ng anak bago ikasal. Magpakasal tayo agad ayoko na malaki yung baby bump sa kasal. Ngumuso si Amira kasabay ng paghapit ni Andrew sa bewang niya. Bukas gusto mo? Pakasal tayo agad? Bibiling ko ang pinakamalaki at pinakamagandang simbahan para sa'yo. You're so OA, no? Kahit civil wedding muna. Gusto kitang bigyan ng magarbong kasal. I wanted it to be special because it's once in a lifetime experience. Okay, sabi mo yan eh. Nang araw ding yon na pagdesisyonan ni Andrew na isama ang mapapangasawang si Amira para bisitahin ang magulang ng lalaki. Are you his soon-to-be wife? Tanong ng ina ni Andrew. Tumango naman si Amira. Opo, it's nice to meet you po. Where are your parents? Alam ba nila na ang kanilang anak ay magpapakasal sa anak ng masamang tao? Nasa ibang bansa po sila pero alam po nilang magpapakasal ako. You're a model, right? Paano mo nakilala ang anak namin? Do you even know his identity before saying yes to his proposal? Usisa pa ng ina ng lalaki. Tumango si Amira bago sumagot. Opo, alam ko po. Nagkakilala po kami sa kampo kung saan ako nagtrabaho noon bilang doktor. At masaya rin po ako na nakilala ko siya. Sakto nagtagpo yung landas namin. It was just 2 months. Alam ko na agad na siya ang magiging para sa akin. He's nothing but a traitor. Hindi na lang kami magugulat kung pati ikaw magagawa niyang traitor rin pagdating ng araw. Mom, Dad, stop it. Mahal ko si Amira. Pigil ni Andrew pero hinigpitan ni Amira ang kapit sa kamay niya kaya natigilan siya. Humalakhak ang ama ni Andrew. Mas mahal mo ang babaeng yan kaysa sa amin? Opo, mahal na mahal ko si Amira. Ni kahit minsan hindi niya pinaramdam sa akin na may kulang ako. Hindi niya pinaramdam na iba ako. Lakas loob na sagot ni Andrew. Kami ang nagpalaki sa'yo. Anong karapatan mo maglakas loob ngayon? Sir, your son loves me so much and I love him. Mahal niya rin po kayo kahit grabe ang pagpapahirap na dinanas niya noon. Mahal niya kayo kaya nagawa niya kayong patawarin at harapin para ipakilala ako bilang mapapangasawa. If you can't love him as he is, at least respect him and his sacrifices. Please. Matapang na sagot ni Amira. Sacrifices? Which sacrifices? Ang ipakulong kami? Natatawang tanong ng matandang ginang. Ang mapabuti po kayo. Ang magkaroon kayo ng pag-asang magbago sa kabila ng kasamaang nagawa ninyo. Wika ni Amira. Love, come on now. Pilit na hinila ni Andrew si Amira paalis pero hindi nagpatinag ang babae. Your son loves you too, Mom and Sir. He loves you. That's why he's doing this for the both of you. Sana dumating ang araw na pasalamatan niyo siya sa mga nagawa niya dahil hindi naging madali ang pinagdaanan niya. Pagkatapos sabihin niyo ni Amira, umalis na sila.
Naging tahimik ang biyahe hanggang sa makarating sila ng kondo. Pagkarating agad na niyakap ni Andrew si Amira ng mahigpit. Thank you for standing up for me. Sa loob ni Andrew, hindi niya kayang sumbatan ng mga magulang. Kahit gaano pa naging kasama sa kanya ang mga yon. Laking pasasalamat niya na nagawang sabihin ni Amira ang lahat. I know that it's hard, Andrew. We'll get it through together, ha? Tayo ang bubuo ng pamilyang punong-puno ng pagmamahal. Naramdaman ni Amira ang luha ng kanyang fiancé sa balikat. You're so strong, Amira. Thank you for being strong when I couldn't. I'm strong because of you. I will be strong for us, so just cry and don't be afraid to be vulnerable. Lumandas din ang butil ng luha ni Amira sa pisngi bago pinunasan. Mahal na mahal kita. Huwag ka mag-alala. Magiging matatag ako para sa atin. At sa magiging anak natin. Hindi kita bibiguin. Hindi ko bibiguin ang mga taong nasa paligid natin. Mahal na mahal din kita, Andrew. Nandito ako para sa'yo, mahal ko. Sa gitna ng trahedya, panganib at kadiliman, magkakaroon pa rin ng ilaw na magsisilbing gabay patungo sa mabuting landas. Ang pagmamahala ng dalawa, isang patunay na kahit baluti ng dilimang paligid, magkakaroon pa rin ng daan patungo sa mabuting landas. Ano man ang tahaki na pagsubok, palaging piliin ang tama at huwag mawala ng pag-asang magiging maayos din ang lahat. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maaari niyo pong suportahan ang ating channel sa pamamagitan ng pag-like, subscribe, and comment po. Maraming salamat po hanggang sa muli. Paalam!